Inaawan man, di man kasama yun sa bubunutin. Huwag mong panghinayangan yan, dadami pa yan kaysa sa doot nga tinatanggal. Dalaki nito na yun. Pwede itong ulamin, no? Dito, yung laman lang yan kinakain nito. Bungkukan yan, bungkukan. Bago pinatungan niya, Adi, bungkukan man baga di, bungkukan pa. Ito pa, darong po ulan ito, tulo. Bungkukan. Dakol nga dyan, patnyaan. Ano, ito naman pangsaw, tugtugan mo. Ano yung pangsaw? Mumulaklak na rin yung mangga, by dun. Dakol na kabura. Baka yung pansit kainin ng pusa. Uminit mo. Hindi, pansit palabok, bumakalako. Yung ano, pasok mo na ano. Ito po yung pagtataniman natin ng laing. Nililinisan na. Babaguhan ng pagtanim ito. Tsaka ito po, pwedeng maglaga dito ng iyo. Malalim dito ng tubig. Nililinis natin ito para maganda ang tubo ng gabi. Mas marami tayong ma-harvest. Malahati pa lang. Tuyo. Nahirapan din siyang magtaga ng duot o damo. At least nakikita natin yung maganda na lumiliwanag na yung duot. Mas maganda nga ito kung mapamaki na. May mga tanim tayo ditong kangkong. Mga kangkong. Ito kangkong. Pwede natin yan ilipat dito sa kabila. Mas matubig po dito sa kabila. Dito sa part na to po ay maraming patnga o laing. Sa part na to po ay bagong bunot yung mga damo. Kaya yan po ay pwedeng taniman ng ng gabi. May tanim din siya na gabi. Yan ang mga nakapagod na gabi. Dadigdagan na lang. Mabubuhay na gabi. Itong mga dahon ay subsuban. Pagkain nito, tanim tayo nito. Lalagyan mo lang yan sa gitna. Yeah!
marami talaga siyang ano, makapal talaga yung ano niya, duot o yung damo, kapal. Ay, nalinis na, at least sa wakas nalinis na. For the past how many years, baka hindi lang 20 years itong hindi nalinisan ng ganito. Yan, palinis na natin yun. Pwede tayo mag-alaga dito ng hito tsaka ng tilapia, dalag. Yan, pwede dito. Fish pan, pwede gawing fish pan. Meron nga diyang ano, kasili, yung eelfish, may naapakan kahapon. Ayusin na lang doon yung ano, sirapa ang banda doon na bakod. Makakapasok pa yung mga asong gala. Magmay nga. Ingin ano, nugnog. Tam-tam. Dami mong pangalan. Huwag may nga yan. Huwag may. Okay, hawakan natin. Okay, rub na lang. Head rub. Ito, mayroon pa dito. Pwede ngarang dito para hindi paso. Okay na. Lagyan natin ito dito. Hello! Ito, tuloy po natin yung ating pagtatanim at kukuha po tayo dito ng mga pantanim na kangkong. Yan, dito po sa irrigation canal. Marami pong kangkong. Ano? Paano natin makuha yan? Bababa po tayo dito sa bandang mababa. Dito sa bandang dito ay wala pong kangkong. So maglalakad tayo dun sa kanal. At kung makakuha po tayo ng mga isda, ay kukuha rin po tayo dahil alagain natin yan dun sa ating pond. Sana walang ahas, ano? Pababa po tayo dito. Ayan, pababa tayo sa kanal. Ayan, kangkong. Oops. Tingnan nyo po ito, buti na lang at naasikaso natin na napasimentohan yung gilid. Hindi po ito napasimentohan, yung pong crack na ito, sigurado bagsak na yung poste na yan. So apak na tayo, no choice. Apak po tayo sa kanal at manguha tayo ng kangkong. Uy, parang isda. Makakuha tayo dito mga tilapia. Meron hipon. Meron po ditong hipon tsaka mga maliliit na kasag. Meron. May tilapia yun. So mga kuha tayo ng pantan. Ano? Tilapia seedlings. Oo, kuha tayo nito. Kangkong. Kuha ang kunin natin pati ayan. Tignan nga yung daw. Sama natin yung ugat. Magagandang klaseng kangkong to, puti yung ano niya. Bilis oh, huwag na. Ang dali lang. Tapos makukuha pa natin yung mga ano niya, yung talbos, di ba? Pagkukuha natin yung talbos, pwedeng gulayin. The rest, pantanim na to. Yan o. Meron nga po tayong napanood sa YouTube yung kangkong pinapatubo lang sa ano, sa pet bottle, pero malago siya. Okay, so tama na muna ito. Marami-rami na rin po itong nakuha nating pantanim. So yung mga ano po, patanim na natanim na, no? Yung ating gabi. Ito na lang pong kangkong.
So yan, pag luminaw po to, hanap naman tayo ng ating tawag dito. Panodin natin to. Yung daga, patay. Anod ka, anod. Ito yun ang problema, yung pag-akyat. Ang taas. Patay mo natin cellphone. Umpisan po natin natanim yung mga kangkong dito sa malawak na taniman. Ayan. Sama na siya ng kangkong gabi. Yan, kangkong na po yung mga stem na. Stem po siya na pinutol ko. May talbos. Pag lumawak na po yan, sa gitna nilagyan ko din po. So hopefully maging malago po yung ating kangkong. At sana po ay ito rin pong ating gagawing lagayan ng hito ay maging successful din po. Hanap po tayo ng pantanim o pang punla ng mga hito, seedlings, fishlings. Yan, thank you po sa panonood. Ito po, asahan po natin. Ito ay mayroong mga laman to, mga bungkukan, gabi po ang tawag diyan. And gabi ito, mas gabi po ito. Yung laman po ang kinukuha niya. Yun naman pong maliliit na yon na dahon, ayan yung laing. Yan po yung ginugulay, yung dahon niya. Dito sa kabilang side ay marami na rin pong mga dahon, no? Na puti ang tangkay, masarap po yan. Masarap po. Pag ginugulay po yan, puti ang tangkay. So marami tayong pang punla na tanim. Sa side na rin to, may mga tumubo na rin na kangkong, pakonti-konti. Wag lang pong matatalo ng damo. Pag mas makapalang damo, lihina po yung tubo ng kangkong pati gabi. So pariyan po muna ang ating update dito sa ating gagawing agri-farm business na kangkong at gabi. Ayan, maraming salamat sa panonood at sa susunod po nating video mag-subscribe po, mag-comment ano po ang gusto nyong ipa-video sa atin, ay susundin natin hanggang sa kaya nating magagawa. Kagaya po nito, meron po ako itong tanim na red banana. Ang bunga po nitong ay kulay pula. Ito. Ngayon ay nakikita na halata na yung kanyang katawan ay red. Meron din po ako ditong tanim na lakatan. Ito red din po ito eh. Ito ay malamang ito ay lakatan. Parang red din. Namatay lang po kasi siya nung kasagsagan ng bagyong uwan. May natira naman pong pakunti-kunti, mga tubo na lang yan. Yan po yung mga survivor. Yan. So yun, babalik na po tayo sa ating location. Dito po sa likod ay alagaan na lang natin na huwag tumubo yung masyado yung mga damo. Para tuloy po ang ating harvest ng mga dahon ng gabi at laing. Thank you sa panonood.